mas mababa pa dahil maraming talaga na OFW is tama lang din yung sweldo. Kunti lang din ang natitira na sweldo ni isang OFW sa totoo lang. Napakahirap magtipid. Yan. Talagang mataas ang cost of living din dito. Yan yung simpleng ginawa ko para pag-compute kung may natitira o magkaano ang natitira ni OFW. It's a good day everyone dahil malapit na ang sweldo. Samahan niyo ako magkaano kaya ang bayarin natin pagkasweldo. Cost of living dito sa bansang Kuwait dahil mahal din yung dito, cost of living talaga. So number one, pag nakuha na natin sweldo, ang una natin talagang magtatabi, pambayad natin is accommodation. Yan ang unang-una natin bayaran dito. Accommodation. Dito ay naglalaan ako, ang bayad ko pala is 60 Kuwaiti dinar. Dahil ito yung maliit na partition o kwarto na aking inuupahan. Dati, British Spacer ako, pero nagsolo ako. So, ito ay 60 KD. Kung i-divide mo na yan, ay times mo sa atin, Philippine peso is ang palitan nung last month na nagpadala ako is 196. So, i-times lang natin sa 190 kasi 96 pero nagre-range yan ng 196 to 200 depende. Okay, so kung i-times natin ng 196 times 60 Kuwaiti dinar, 11,760. Mahal din, no? 11,760. Tapos router. Okay, ito ang binabayaran ko dito sa aking router is 7 to 8 dinar kasi depende sa gamit ko. So sabihin na lang natin na 7.5 TD. Okay, so kung i-times mo yan, equivalent sa atin Philippine peso is i-times natin ng 196, okay, times 7.5, so 1,470 pesos. So food allowance, okay, ito rin yung sa pinaka-importante. Of course, kailangan natin maglaan ng ating food allowance. Ito ay naglalaan ako ng 30 to 50 Kuwaiti dinar. So sabihin natin na 50 kasi kung minsan tinatamad na rin akong magluto, kumakain ako sa labas, pagod sa trabaho. So times natin sa 196, 9,800 pesos. Yeah. Actually, nakatipid ako. Dati, nagtra-transport din ako, kaso nga lang lumipat na ako sa malapit na ako doon sa pinapasukan ko, kaya nakatipid talaga akong transport. Ang transport din is 20 Kuwaiti dinar. Pero bagong lahat, kwentahin muna natin ito yung aking expenses sa ngayon. Okay, so dahil dati mayroon akong hinulugan na cellphone pero natapos ko na, kaya nakatipid-tipid na ako. So kung ipag-plus natin ito, 60 plus 50 plus 7.5, so 117.500, 17.500 Kuwaiti dinar. Kung sa peso naman to, dahil na i-convert natin ng 196, times na natin to ng 196. Okay, so times natin to ng 196 na. Okay, i-ano muna natin, 11,760 plus 1,470
plus 9,800. 23,030 pesos. Ito ay tinabs na natin ng ng lahat. Sa Philippine Peso is 196. So, depende pa yan sa palitan. So, ito na yung yung sweldo ko. Yung expenses ko sa ngayon. Dahil, ito lang sabi ko, dati, mayroon din akong hulugan ng cellphone pero natapos ko na. Kasama itong aking router. So, malaki din talaga ang expenses dito. So, ito, i-compute natin to para makuha natin, depende sa sweldo ng isang OFW, di ba? 60 KD plus 7.5 plus 50. So, 117,500. Which is sabihin lang natin na kung ang sweldo ng isang OFW is 275, okay? Or 250. Or sabihin na lang natin na 300. Or punta tayo dun sa talagang may mas mababa pa dahil maraming talaga na OFW is tama lang din yung sweldo. So, sabihin na lang natin na 275 KD. I-minus natin ito. 117.5. So, ang natitira na lang is 157.5 Kuwaiti dinar. Paano kung nagtra-transport ba yan? Transport dun sa Salmiya, dahil yung Salmiya yung pinakasentro dito. Okay, so pero ako hindi na ako nagtra-transport, nandito ako nakatira ngayon sa may Shark. Tulad sabi ko, Salmiya din ako nakatira dati. So nakatipid ako ng 20 KD. So sabihin natin na ileles pa natin yung 20 KD. Ang natitira na lang is 137.5. Paano kung may hulugan is OFW na mga gadget, cellphone, laptop, at kung ano-ano pa dyan, dahil pwede ka nang kumuha dito ng hulugan. So, kunti lang din ang natitira na sweldo ni isang OFW sa totoo lang. So, halimbawa, sabihin natin na okay, walang mahulugan na hinulugan. So, i-times natin to ng 196. Natitira na 137. So, ni OFW ay nakakasave ng 26,950. So, how about kung may isang OFW ay meron din siyang hulugan. Sabihin na lang natin na naghuhulog siya ng 15 KD a month. Okay? 10 to 15 KD. So, i-minus natin yung 15 KD. 122,500. I-times lang natin yan ng 196. So, mayroon din siyang 24,000 na natitira. Pero, mataas na yung kalkulasyon natin yan. Tulad na sabi ko, paano kung mayroon loan, may hulugan, OFW, talagang konti lang din ang matitira. Mas malaki pa yung expenses kaysa yung matitira kung ibibis natin sa sweldo is 250 or 275 or 300. Ang mga OFW dito sa bansang Kuwait, dahil ako bilang isang OFW dito, talagang mataas din ang dito, ang cost of living. Okay, so nakabase ka dito. Di naman natin mapupunderya kung para makuha natin yung NIT na sinasweldo ng isang OFW. Ganito lang yan. Kunin mo muna yung pinaggagastusan. Kung may number 1 talaga bahay yan, kung nakalibaut, dahil karamihan dito nakalibaut, accommodation, bayad sa net, kung mayroon siyang router, tapos yung food allowance niya. Ito sa food allowance siguro, kung yung sweldo mo is talagang nagtitipid ka, talagang babawasan mo to. Sa akin din dati naranasan ko rin na talagang tipid din, pero hanggang ngayon tipid pa rin. Kaso nga lang pwedeng talagang pigain niya para sa ganun makatipid. Talagang na OFW is
kailangan talaga magtipid dahil hindi naman lahat ni OFW mataas ang sweldo. So talagang mataas din man talaga ang cost of living dito sa bansang Kuwait. So yung mga may mahal sa buhay, mga asawa, anak, kapatid, mahal nyo sa buhay, ganito lang naman kasimple yung kalkula nyo para sa ganun makikita nyo kung magkaano ba talaga ang natitira na sweldo ni OFW. So tanong nyo magkano ba sweldo mo, magkano bayad ng bahay mo, nagtra-transport ka ba, paano yung linya mo ng net lines mo, router ba yan, o may hulugan ka na cellphone kasama na ang line, or nagso-subscribe lang siya every month para sa ganon meron siyang gamit sa net. O talagang ganyan ang buhay dito sa OFW. Napakahirap magtipid yan, talagang mataas ang cost of living din dito. Yan yung simpleng ginawa ko para pag-compute kung may natitira o magkano ang natitira ni OFW. So paano? Maraming salamat sa iyong pagsama, at ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko, like, share, and subscribe. Ginagawa ko lang ito at least para kung ano lang to, libangan ko kasi nakakaboring talaga. So balang araw, someday, siguro pag uwi natin ng Pilipinas, mas marami tayong may vlog doon. So sana samahan nyo ako, pa-support ang channel ko. Again, like, share, and subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Mga kababayan ko na OFW sa mampanig ng mundo, mga kababayan ko nandito sa Middle East, particularly dito sa Kuwait, at mga kababayan ko sa Pilipinas, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, at kita-kits sa mga sunod kong mga videos.